Hi guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, papakita ko sa inyo kung ano ang mga bawal sa buntis. I have here 10 na list na bawal gawin o dapat iwasan ng isang buntis. 5 na ayon sa ating mga OB/GYN or special doctors, at 5 ayon naman sa ating mga lola, lolo, yung mga nakakatanda at pamahiin natin dito sa Pilipinas. So, if you want this topic to continue, please do comment, like, subscribe, and click the notification bells para updated tayo sa mga topic na katulad nito. Alright? So, kaya nandito ka dahil siguro ikaw ay magdadalang tao or partner ng isang nagbubuntis. Alright? So, meron akong listahan dito at ipapakita ko din sa inyo o share ko din sa inyo yung mga experiences ko kung totoo ba to o nangyari ba to sa akin. Alright? So, una, dito muna tayo sa 5 bawal ayon sa ating OB/GYN or mga professional doctors. So, una, bawal mag-exercise, magbuhat ng mabibigat, mag-bend or yumuko, at bawal matagal nakaupo at matagal nakatayo. Ito totoo to, normal naman talaga. Bawal naman talaga tayo magdala or magbuhat ng mabigat. Dahil nga naman, baka makunan tayo. At bawal din yung pagyuko at pagbend. Dahil nga naman, baka ipit natin si baby sa tiyan or mag-stretch yung mga organs natin dyan. Alright? At bawal din yung matagal na nakaupo dahil masakit po sa balakang at sa pahayod. Kailangan every 30 to 1 hour tumatayo at naglalakad po tayo. Especially po yung mga nagtatrabaho sa opisina, katulad ko before, nagbubuntis ako. Sakit talaga sa balakang, kaya kailangan every 1 hour tumatayo po tayo. At bawal din po na sobrang nakatagal na nakatayo dahil po mabibigatan naman na po tayo nun at magkakos po ng pain sa ating legs. Alright? So, ayun po yung unang mga bawal. Pangalawa, bawal po ang magkape. Okay? Sabi sa akin, ng doctors ko, pwede naman magkape, pero limitahan lang. At least 1 cup a day or wala pang 1 cup a day, pwede naman. Huwag naman yung sobrang addict na 3 times a day or oras-oras nagkakape, bawal na bawal po yun. Okay? Baka mag-premature labor tayo niyan. Okay? May nakasabay pa nga ako noon, yung nagpacheck ako sa OB/GYN na ah, nag-ice coffee siya. Hindi naman siya pinagalitan ng aming OB/GYN. Okay lang naman din talaga siya. Iwasan lang o limitahan lang. Right? Next, pangatlo na bawal. Bawal ang matatapang na amoy. Okay, like for example, yung mga palilinis ng bahay, mga fabric conditioner din, tapos mga, di ako magbabanggit ng brand, pero yung mga panlinis sa bahay na matatapang, lalo na yung pintura, bawal na bawal po yan. Umiwas po tayo doon, alright? Dahil kung ano daw po yung nilalanghap or tinitake natin, ay hindi po yung nalalanghap at tinitake ni baby. Okay? Kaya kailangan maging mindful tayo doon. Pang-apat, okay? Bawal ang manigarilyo. Ito obviously bawal naman talaga. At bawal din po na makaamoy tayo ng sigarilyo. Okay? Baka maging second smoker tayo. At bawal uminom ng alak. Sabay ito sa number 4. Bawal po din talaga uminom ng alak. Dahil nga po, again, kung ano po tinitik natin ay hindi po tinitik ng ate baby. Lalo na, baka malasing tayo, ano pa mangyari sa atin, di ba? So, iwas po tayo sa pag-inom ng alak. Kahit wine lang po yan, beer, or hard, bawal po talaga. Right? Next, pang-5, bawal magkulay ng buhok. Mag-hair dye. Okay, mag-bleach, bawal na bawal po yan. Dahil kung ano po yung nilagay natin sa ating katawan, nilalagay din po natin yun or tinitik din po ni baby yun. So, bawal mag-hair color. I experienced this. Magpapa-haircut lang ako sa isang salon. Tapos, pinagbawalan po ako pumasok ng isang receptionist. Kasi nga, buntis po ako. Makakaamoy daw po ako ng hair coloring. So, bawal po siya. Right?
So, doon naman tayo. Proceed naman tayo sa limang pamahiin bawal sa buntis. Okay? Ayon sa ating mga lola, lolo at mas nakakatanda. Ito naman, hindi naman masama kung susundin natin o hindi, sundin na lang po natin para makaayos din po tayo. Dahil yung iba po dito ay experience this at totoo po talaga siya. Alright? Una, bawal pumunta ng lamay or burol. So, ito daw, bawal daw po. I don't experience this one kasi never talaga ako pumunta. Dahil natakot talaga ako sa pamahiin na to. Dahil daw po, isasama daw po na namatay ang ating baby. Alright? Ang kaluluhan ng namatay na pinuntahan natin sa burol o lamay. Okay? So, wag po tayong umattend na. Magpaliban na po na muna natin yan. Alright? Na-experience ko yon. Buntis ako, umabot na November, araw na mapatay. Hindi po talaga ako sumama sa burol. Or pakipaglamay or pumunta ng sementeryo. Right? Sa pangalawa na tayo, bawal kumain ng talong. Naririnig nyo ba to? Pero ito, kasi ginawa ko siya. Dahil hindi ko pa alam na buntis ako nun. Kumain ako ng talong, buntis na pala ako. 1 week na pregnant na pala ako nun. And buti na lang wala namang nangyari kay Bibi dahil daw ang result daw nito is magkakaroon ng balat si Baby at magiging iyakin daw. Pag umiiyak daw, nangingitim. Ganun. So, hindi ko pa naman na-experience at never naman nangyari yun. Minsan, once nag-crave ako sa talong, once a month, kumakain po ako nun. So, hindi naman siya sa akin, nangyari sa akin. So, next po, bawal kumain, bawal magkwintas o magtuwalya sa leeg. Eto wala akong experience dito kasi hindi po talaga ako nagkwintas. Hindi ako mahilig magkwintas at hindi ako mahilig magtuwalya, maglagay ng tuwalya sa leeg. Ang dahilan daw po kung bakit daw po bawal to, kasi pupulupot yung cord ni baby sa kanyang leeg na pwede mag-cause ng mahirapan siya huminga or mamatay. Right? Or mahirapan tayo mga anak dahil nga nakapulupot yung cord sa kanyang leeg. Okay? Next po, bawal kunan ng picture. Pang-apat na to Bawal kunan ng picture ang isang buntis. Ito, wala na lang naniniwala dito kasi marami nga naman nagkapapicture pag buntis, diba? Tapos ako din, nagkukuha din ako ng mirror shot nung buntis ako. Palaki ng palaki yung chan ko. Lagi ako nagtitake ng pictures. Kaya, dahil daw baka makunan daw ang bibig. Pero, hindi naman nangyari. Wala naman. And, wala namang kiss na ganito. No? So, next po, ito, totoo to. Okay? And I recommend na iwasan po talaga natin ito. Sa lahat po ng pamahiin, sa lahat ng bawal, ito po talaga yung pinagsisihan kong ginawa ko. Okay? Bawal po ang maligo ng gabi, ang buntis. Ang nagsabi sa akin ito, lola ng partner ko. Hindi ako nakinig kasi hindi po talaga ako sanay na hindi naliligo ng gabi. Lalo na pag galing ako sa labas, galing akong office, kailangan ko po talaga maligo ng gabi kahit half-bath lang, basta makaligo lang ako. Sabi ko, okay lang naman, half-bath lang naman. Hindi ako naniniwala tapos, hindi ko din sinusunod kasi sabi ko, half-bath lang naman, di naman buo. Yun yung dahilan ko na. Ang dahilan daw po, kung bakit daw po bawal yun, dahil magiging bahay nyo na daw ang hospital ng inyong baby. Kumbaga, laging magkakasakit si baby, laging isusugod sa hospital. Bahay nyo daw yung hospital, doon na kayo nakatira kasi laging may sakit si baby. And it's true. Okay? Simula nung pinanganak ko si baby, paglabas namin sa hospital, 1 week pa lang, sinugod na namin siya sa hospital. Wala po siyang 1 month, sinugod ulit namin siya sa hospital. 2 months niya po, nag-take na naman siya ng kung anong gamot. 4 months niya po, nagkaroon na naman siya ng kung anong sakit na allergy sa mukha. Tapos, lagi po siyang may sipon, lagi po siyang may ubo. And ngayon, 5 months na siya, knock on the wood, okay? Wag naman po sana ulit siya magkasakit ang masugod ng hospital. Okay, kahit anong take na, kahit breastfeed siya, malakas yung niya pag-take niya ng breast milk, masustansya naman yun, antibodies naman yun, kahit naman kompleto siya ng vitamins, at kahit naka-private pediatrician pa rin kami, nagkakasakit po talaga siya. Wala naman din ako in-skip na kung ano mang gamot, nagbubuntis ako, wala akong ginawang masama or bawal na ikakasama ng aking tiyan. Natingin ko ikakasama ng aking tiyan. Pero ayun po talaga, naging masakit po talaga siya. Kaya, totoo po,
pananaligo po tayo ng gabi, magiging bahay na po ng inyong baby ang ospital. Kaya iwas po tayo, please lang. Kahit ayun lang po ang sundin natin. Alright? So, kung gusto niyo pong i-share ko kung ano yung mga naging sakit ni baby at paano iwasan to, please do comment, share, para na sa ganon, i-share ko sa next video ang aking experience at aming experience si baby paglabas niya at pagbalik-balik namin sa hospital. So, thank you for watching. Sana nakatulong to sa inyo mga mommies at upcoming mommies at mga daddy. Congratulations. Sana naging okay ang inyong pagbubuntis. Alright, thank you. See ya!